Ako si Lolo Domeng. At kung nandito ka pa, ibig sabihin handa ka sa kwento. Nangyari ito noong ako ay 7 taong gulang pa lamang. Isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko masabi kung bangungot lang ba o isang bangis na totoong nangyari. Ngunit, ang takot na iyon ay hindi kailanman nagsinungaling. Nakatira kami noon sa bukid. Ang aming kubo ay yari sa kawayan, malapit sa taniman ng tubo. Tahimik ang aming baryo. Masyadong tahimik minsan. Lahat magkakakilala. Lahat may kwento. At may mga kwentong hindi dapat binabanggit. Ang aking ama at ang kanya ay tunay na taga roon. Ngunit noong gabing iyon ay wala siya. Pumunta siya sa kabilang bayan upang mag-asikaso ng ilang gawain. Ang aking ina, siya at ang kanyang pamilya ay dumating lamang noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Usap-usapan na noon, hindi pa kami ipinapanganak na magkakapatid. Nagaling daw ang kanilang angkan sa isang bayan ng mga aswang. Kasama namin noon sa kubo ang aking tiyahin, ang ate ng aking ina, na doon natulog sa gabing iyon. Isang tanghali ng Sabado, pauwi ako ng kubo. May dalang panggatong. Doon ako pinalibutan ng aking mga kalaro. Anak ka ng aswang. At sabay-sabay silang nagtawanan ng malakas. Noong unay naguluhan ako dahil ngayon ko lang narinig ang pang-aasar nila na iyon sa akin. Ngunit nang banggitin nila ang aking inay, may kung anong pumutok sa loob ko. Hindi ko na maalala kung paano nagsimula ang suntukan. Basta natapos iyon na may dugo sa labi ko at may mga pasa at ngipin na nawala sa kanila. Pag-uwi ko, agad akong tinanong ni inay. Ikinwento ko ang nangyari. May halong pagmamalaki pa. Ngunit nang marinig niya ang salitang aswang, tumahimik siya. Tahimik na hindi normal. Parang may pinipigilang sabihin. Anak, mahina niyang sabi. Sa susunod, huwag mo na lang pansinin. Naputol ang usapan nang umiyak ang kapatid kong si Nardo. Nagpatuloy ang araw na parang walang nangyari. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Nagkamali ako. Kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa malakas na iyak ni Nardo. Hindi iyon normal na iyak. Parang may nararamdaman siya. Pinapatahan siya ni inay, ngunit biglang isang malalim na angil ang umalingaw-ngaw sa ilalim ng kubo. Parang baboy. Ngunit hindi normal. Nagkatinginan sina inay at ang aking tiyahin. Dahan-dahang iniangat ni inay ang banig sa may ulunan niya at sumilip. Sino yan? Sigawan niya. Umalis ka dito. Ngunit ang angil ay lalo pang lumakas. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero sinilip ko rin. At doon ko siya nakita. Isang maitim na baboy. Ngunit hindi iyon ordinaryo. Ang mga mata nito, mapupula, nanlilisik. Parang may galit na hindi maipaliwanag. At may sungay. 2. Mabilis kong ibinaba ang banig at pumikit. Nanginginig ang buong katawan ko. Unti-unti, naramdaman kong umaangat ang kubo namin. Parang may bumubuhat. Parang lumalaki ang bagay sa ilalim namin. Umalis ka dito, sigaw ng aking tiyahin. Huwag mo gagalawin ang pamilya ko. Umalis ka, papatayin kita. Ang paulit-ulit niyang sigaw hanggang sa siya ay mapaos. Habang ang paligid ay nabalot ng matinding takot. Sumabay din ang iyak naming dalawa ni Nardo. Nanginginig at magkayakap. Habang patuloy pa rin ang aming tiyahin sa pakikipag-usap sa umaangil na baboy. Samantala, ang aking ina ay umiiyak rin. Paulit-ulit na may binubulong na hindi ko maintindihan. Pigilan mo siya, sigaw ng tiyahin ko kay inay. Sawayin mo siya, ipaglaban mo ang mga anak mo. Tumigil sa pag-iyak ang inay. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iniangat ang banig at sumilip. Matagal, napakatagal, hanggang sa magsalita siya. At ang mga salitang iyon hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin.
Ate, mga pamangkin mo sila. Tumahimik ang lahat. Huwag kami. May pagbabanta sa boses niya. Kapag hindi ka umalis, ako mismo ang papatay sa'yo. Isang iglap na wala ang angil. Tumigil ang pag-angat ng kubo. Natahimik si Nardo. Natahimik ang gabi. Yumakap si Inay sa amin. Habang nabubuhay ako, walang makakasakit sa inyo. At sa di ko maipaliwanag, may kakaibang kapayapaan akong naramdaman. At nakatulog muli. Kinabukasan, parang normal ang lahat. Parang walang nangyari. Inabutan ako ni Inay ng isang tirador. Galing yan sa pinsan ko. Idinaan niya kanina dito bago siya tuluyang umalis ng bayan. Wika ng Inay. Inay, kagabi po. Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, hinaplos niya ang ulo ko at niyakap ako ng mahigpit. May mga bagay, anak, na mas mabuting hindi mo muna maintindihan. Bulong niya. Ang mahalaga, ligtas kayo. Lumipas ang mga araw, naging buwan, naging taon. Umalis ako ng baryo noong ako'y 16 na taong gulang at napadpad sa Maynila. Unti-unti, natabunan ng ingay ng lungsod ang alaala ng gabing iyon. Akala ko nakalimutan ko na.